Mga ka-sports, angat na naman ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA Asia Cup 2025 Power Rankings. Mula top 8, nasa number 6 na tayo. Pero teka lang, ang Chinese Taipei na tumalo sa atin sa qualifiers, gigil na bumawi tayo sa kanila. At may mga post pa sa social media, ang coach ng Taipei nagre-request sa FIBA na i-drug test ulit si Justin Brownlee. At ngayong August 6 ang matagal ng inaabangang rematch ay magaganap. Pero bago tayo tumungo sa laban ng Gilas versus Chinese Taipei, balikan muna natin ang full power rankings mula rank 15 hanggang rank 1 para malaman natin kung sino ang mga paborito at dark horse sa torneo. Rank number 15 ang Iraq. Ang Iraq ay bumagsak sa huling pwesto ng rankings. Hindi pa buo ang core at kulang sa international exposure. Number 14 ng India, bumaba rin ng isang pwesto. Malaki ang potential pero kulang pa sa firepower kontra sa elite teams. Number 13 ang Syria, bahagyang umangat. May matitibay na big man pero limitado ang scoring options. Number 12, Chinese Taipei. Ay grabe, sila ang tumalo sa Gilas sa qualifiers. Pero ngayon, bumaba sila sa number 12. Ibig sabihin, hindi ganon kataas ang kumpiyansa ng FIBA sa performance nila recently. Number 11, Saudi Arabia. Host country na umangat din sa ranking. May home court advantage pero kulang pa sa experience. والمولد يعطيها لمنزوب وخلاص سجلها. Number 10, Korea. Isa sa mga powerhouse noon pero bumaba rin ng isang pwesto. May mga injuries at roster issues. Rank number 9, Qatar. Umangat sila pero controversial dahil sa dami ng import sa lineup nila. Aabangan kung papayagan ng FIBA lahat. Rank number 8, Jordan. Bumaba sila. Natalo sila sa tune-up game ng Gilas. Napakalaking epekto iyon sa kanilang ranking. Rank number 7, Iran. Bumaba ng 2 pwesto. May edad na ang core at mukhang nagsishift na ng bagong generation. He doesn't look like an 18-year-old. Rank number 6, walang iba, ating bansang Pilipinas, ang Gilas Pilipinas. Yes, tumaas ang 2 ang Gilas. Matapos talunin ang Macau at Jordan, ipinakita natin na handa tayong bumawi sa laban kontra Taipei at lumaban din sa Asia Cup. Walang kay Soto o Rance Abando o kahit hindi napayagan si QMB na sumali sa Gilas Rooster at sa tune-ups pero matatag si na Brownlee, Kiambao, Tamayo, Edu at Ramos. Rank number 5, Lebanon. Bahagyang umangat, may bagong energy pero walang dating MVP na si Wael Arakji. Kaya mga ka-sports, tanong pa kung magtatagal ang kanilang momentum. But it got changed to Dubai last minute. So from the outside of Spellman, catch and shoot 3. That's how this game's gonna... Rank number 4, China. Steady sa top 4, malakas ang individual players pero chemistry pa rin ang tanong.
Rank number 3, New Zealand. Consistent at very physical. Isa sa pinakamalaking task ng Gilas sa group stage. For them. Smith Milner getting a first 3 points. It's a much better collective effort. Rank number 2, Japan. Solid coming up sa Olympic success. May NBA players at shooters. Big threat sa Asia Cup. Rank number 1, Australia. Still the best in Asia. Loaded with talent kahit minimal ang core ng galing sa NBA ngayon. Pero take note mga ka-sports, hindi po ito ang official ranking ng kanilang laro. Parang survey lang ito ng FIBA based po sa kanilang preparation at mga tune-up games. At balik naman tayo sa Gilas versus Chinese Taipei. Kaya mga ka-sports, crucial ang unang laban natin kontra Chinese Taipei sa August 6. Gigil na gigil silang ulitin ang ginawa nila sa atin sa qualifiers. Pero iba na ang Gilas ngayon. Mas buo, mas handa at mas determinado. Ngayong August 6, Gilas versus Chinese Taipei. August 8, Gilas versus New Zealand. August 9, Gilas versus Iraq. Tatlong laban na magpapasaya kung direkta tayong papasok sa quarterfinals o dadaan pa sa play-ins. Ano sa tingin nyo mga ka-sports? Kaya ba ng ating Gilas team na tapusin ang kampanya sa Asia Cup sa podium? Comment mo na sa baba kung anong prediction mo sa score ng Gilas versus Chinese Taipei. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated ka sa bawat laban ng Gilas Pilipinas. Ito ang panahon ng puso, ito ang Gilas Pilipinas. So paano? Ingat po kayo.